ako at matagal ka nang walang puwang sa puso ko. Gusto na James yakapin si Liza pero hinayaan niya muna na ilabas itong saloobin kay Lex. Nasakta na siya ng sobra kaya dapat lang ilabas itong lahat ng hinanakit na nasa puso nito. Tara na, boss. Sambit ito at naunang sumakay sa kotse. Binalingan niya si Lex. Galit na galit to sa kanya. He can see the veins on his forehead. What now? Masaya ka na ba na wala na kami ng girlfriend ko? He raised his middle finger. You deserve that. Iniwan niya tong nakatayo sa parking space. Pagkapasok niya narinig niyang umiiyak si Liza. Kumuha siya ng towel sa bulsa at nilahad yan sa kanyang sekretarya. Wipe your tears. Saad niya pero hindi yun pinansin ni Liza. Nakatingin lang to sa labas ng bintana. Nainis siya nang tinignan pala nito ang binata sa labas. Kaya pinaandar niya ang kotse papaalis sa lugar na yon. Pinagbuksan niya ng pinto ang sekretary niya nang makarating sila sa mansyon ni James. Walang imiktong pumasok sa loob ng bahay. Liza, pagtawag niya sa pangalan nito. No response. Umupo lang to sa couch na nasa may sala. Inubad niya pa ang porno suot. Half naked siyang pumunta sa harap ng dalaga. Nakalahod siya habang nakatingin sa mukha nitong umiiyak. I'm sorry. Saad niya pero iniwas lang nitong paningin. Niyakap niya ang bewang nito. Di niya alam pero lambingin ito kung susuyuin. Gusto ko mapag-isa. Hayaan mo na muna ako. Kinalas ito ang pagkakayakap sa bewang at umakyat sa kanyang kwarto. Nasuklay niya ang buhok gamit ang daliri nang di niya madala sa lambing ang dalaga. Dapat niya na muna sigurong bigyan ng oras para mapag-isa. Gabi na nang magising si Liza. Napalingon siya sa malaking orasan na nasa dingding. 10:20 p.m. na. At di pa siya kumakain. Kumalam na ang kanyang sikmura pero hindi niya yun inintindi pa. Bumangon lang siya para maligo sa banyo. Binabad niya ang katawan sa maligamgam na tubig sa bathtub. Nakaka-relax pakiramdam na matabunan ng tubig. Remove the toxic vibes with my ex and face the new life. Saad niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Sinabon niya ang kanyang katawan at nagbanlaw. Nakalimutan niyang magdala ng towel, kaya wala siyang saplot na lumabas ng banyo. Naglagay siya ng lotion sa binte nang may kumatok sa pinto. Di niya na inabala pang kumuha ng kumot o pantakip sa kanyang katawan dahil huli na at nakapasok na si James na may dalang tray ng mga pagkain. Nakatayo ito sa kanyang kinatatayuan, kaya nilingon niya ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya at saka pinuntahan ang walk-in closet at kumuha ng damit pantulog. Dinalan kita ng hapunan. Hindi ka pa kumakain kaya pinagluto na kita. Sagot niya at saka nilapag ang hawak na tray sa kama. Humarap siya sa oversized na salamin. Diba sinabi ko gusto ko mapag-isa? Bakit ka nandito? Pagtataray niya pa. Binillow dry niya ang basang buhok, tsaka sinipatan ng tingin sa James mula sa refleksyon sa salamin na nakatingin din pala sa kanya. Di ako makakatulog kung may alitan tayo. At anong gusto mong gawin ko? Liza, let's talk. Binalik niya sa drawer ang hairdryer na hawak, tsaka hinarap sa James. Talk? For what? About sa ex kong manloloko na binawian mo ng share sa kumpanya niya? That's not what I mean. Ano? Kasi kung wala rin pala yung kwentang pag-uusap, mas mabuti pang matulog na lamang ako. Sumampa na siya sa kama pero pinigilan siya ni James sa braso. Ganun mo ba talaga siya kamahal? Curious na tanong nito. Umupo siya sa kama. Tinitigan ng kulay green na mata ng boss niya. Nababasa niya mula sa mga mata nito ang mga katanungan. Oo. Nawala ang emosyon ng mukha nito at napalitan ng blanco. Then bakit mo pa binigay ang sarili mo sa akin? Kung mahal mo pa pala ang gagong yon. Humugot siya ng hininga. Dahil sa pagmamahal na yon, nagawa kong ilihim sa kanya na hindi na ako birhen. Di ko magawang sabihin yun sa kanya kaya nilihim ko. Baka kasi hiwalayin niya ako at iwan. Pero sakto lang naman dahil babaero din ang loko. Pero yung 1.5 taon na naging magkasintahan kami, nasabi kong ang swerte ko dahil siya ang boyfriend ko. May tumulong luha sa kanyang mga mata, kaya dali-dali niyang pihirin yon. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, pero yung best friend ko pa talaga ang pinalit na sa akin. Hindi niya na maawat pa ang luhang bumuhos sa kanyang mga mata. Gusto niya ibuhos lahat ng bigat ng puso niya ng mga oras na yon, na may taong handang makinig sa saloobin niya, kahit pa boss niya, ang kaharap. Peke siyang tumawa. Sorry if I'm being overacting. Sinapo ni James ang kanyang mukha at pinahiran ng mga luha.
It's okay. I'm here to wipe your tears. My arms is free to hug you all the time when you need for crying. Shoulder. Kumabog ang mabilis ang dibdib niya. Yung magkukumawala nito sa ribcage sa sobrang bilis. Di niya alam ba't ganito ang react ng kanyang puso. Simpleng salita lang naman yon pero OA lang talaga itong puso niya. Kalimutan mo na siya. Nandito naman ako para sa'yo. Then James hugged her. Mahigpit siyang nakayakap sa boss niya. She feel comfortable with his arms. The warmth hug she feel right now. Kumalas siya sa pagkakayakap sa kanya ni James. Kumakalam na sikmura ko, boss. Pakiabot nga ng dala mo. Nguso niya sa tray na nasa gilid ni James. Kinuha naman ito iyon at pilyong umisi. Mas masarap naman kung ako na lang kainin mo. Namula ang pisngi niya dahil sa sinabi ng boss niya, kaya napaiwas siya. You're blushing. Sabi nitong masara na kapagpainit sa mukha niya. Namumula siya sa hiya. Dinagdagan pa ng asar ni Jess. Putik ka, boss. Napamura siya nang kulitin na naman siya ng boss niya. Minumura mo ba ako? Seryosong saan nito? Naitikom niya ang bibig. Ito na nga bang napamura siya nang wala ng rason. Para mawala ang ilang na nararamdaman. Nakaisip pa siya ng kalokohan. Hindi, minamahal na nga kita eh. Ganti niya para mawala ang iyang namagitan. Is that so? Napawi ang ngiti sa kanyang labi nang marinig ang sinabi ng boss niya. Biro lang naman yun, pero umasa siyang gaganti rin ng ng banat. Pero is that so? Aanin niya naman ang salitang yon, lalamunin. Sarap mo, rin kaasaran James eh no? Ismid pa niya. Kung kanina nagbibiroan sila pero ngayon, binabara na siya. What did you say? Umirap siya at saka sinubo ang huling kutsara ng kanin. Ininom niyang gatas sa baso at saka binigay kay James ang tray. Ang sabi ko, ilagay mo na yan dun sa lababo at matutulog na ako. Pikon siyang sabi. Umalis na ang boss niya dala ang tray. Naiwan siyang nakaupo sa kanyang kama. Sarap din kabanding ng boss kong yun eh. Sarap bigwasan. Nambabara. She murmured. Inayos niya na ang kumot para matulog. Tumagilid siya ng higa habang nakaharap sa lampshade. Naramdaman niyang may sumampa sa kama. Matulog na tayo. Boses yun ng boss niya. Nilingon niya ito, sinamaan ng tingin. Doon ka sa kwarto mo, aba, huwag ka dito matulog. Pagtataboy niya pa. Sinikop na James ang kanyang mga kamay, tsaka nilagay sa bewang ng binata. Nakayakap siya kay James. Mas gusto kong katabi kang matulog. Boss mo ko kaya ako masusunod kung saan ako matutulog. Saan nito? He, pikon ka naman. Tinawanan lamang siya nito at pinagsiksikan siya sa mga braso nito. Lights off, honey. Di ako makatulog kung may ilaw. Inoff ni James ang lampshade kaya pumikit na lang din siya. She can feel James' hands inside her shirt. Just let me. Giniginawa ko kaya ito ang comfort zone ko. Hinayaan niya na lang itong masahihin ang dibdib niya. Nakaunan siya sa mga braso ni James. Ilang buwan na niya nakasamang boss niya at naging mabait ito sa kanya. Di siya binibigyan ng tad na pipirmahan na dapat boss niya ang gumagawa. Inaamin niya tamad minsan to, lalo na sa mga paperworks kaya natatambak ang iba. At ang magaling niyang boss, siyang pinapagawa sa mga to. I'm tired. Saad ng boss niya na tumingala pa at minamasahe ang balikat. Dami mga papeles sa ibabaw ng mesa na dapat niyang tingnan. Yan kasi, tamad mo masyado magtrabaho kaya natambakan ka. Gagad niya sa boss niya. Lumipat siya sa may likuran ng boss niya at minasahe niyang balikat ito. Kahit sa simpleng pagmasahe lamang makakatulog siya. I'm not lazy. Nasobran lang sa chill kaya itong nangyari. Pareho silang natawa sa sinabi nito. Hinawakan ni James ang kamay niyang nasa balikat ng binata at tiningala. Nagtama ang mga mata nila ng lalaki. Ibang masahe ang gusto ko, Miss Secretary. Sagot nito sabay kindat. Nakuha naman niya ang kapilyong sinabi ng boss niya. Tinampal niya ang balikat ito at saka namumula, bumalik sa sofa. Paano ba naman siya makakaiwas sa boss niya? Marupok na siya kung tawagin pero kahit anong tanggi niya, hindi siya makakaiwas sa aura nito. Her boss is seductive. Sa bawat pangyayari yan umaasa siyang may chance siya sa boss niya, na hindi lang katawan ng habol nito kundi kung ano ang meron siya. And she hated. Unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa boss niya, pero takot siya sa commitment. Na baka kapag sinabi niyang may gusto siya rito, maging cold na naman to gaya ng dati sa una nilang pagkikita. She keep on silent. She hid her forbidden love to her boss, knowing that her boss is a man whore. Sa dami na siguro na nakaniig nito, baka nga may nabuntis na ito eh.
Boss, may ilan na bang babaeng nakama mo? Naitanong niya sa walang kasiguruduhan kung sasagutin ba siya o dededmahin. Anong klaseng talong yan? Nakakunot na tanong ng boss niya. Tinitigan niya ang kulay green ng mga mata nito. Wala. Curious lang na tanong. Marami na. Agad na sagot nito. May sumilay na lungkot sa mata ni Liza, kaya iniwas niya ang paningin. Iniba na lang niya ang tingin para mahalata ni James na nasasaktan siya. Pero hindi ako ganun katamad para hindi maglagay ng kondom. Ulit nito. Hinarap niya ulit ang boss at matamang tinitigan. Bakit di ka gumagamit ng proteksyon kapag nagbe-making love tayo? Paano kung mabuntis ako? Ngumisi sa kanya si James. Di mabuti. Anong mabuti? Kulot noong tanong niya. Mabuti pa yung mabuntis siya nang di alam na may nararamdaman ba sa kanya ang binata? By the way, tara sa labas. Let's go out for a lunch. Aya pa sa kanya. Tanghali na nga naman at medyo nagugutom na siya. Medyo lang dahil hindi niya alam kung gutom ba siya o nagka-LBM. Hinahalongkat ang tiyan niya na hindi niya alam kung ano nakain. Pero sumunod lang siya sa boss niya at sabay nang lumabas. Pinagtitinginan sila ng ibang mga empleyado pero walang pakialam ang boss niya. Naiilang siya dahil sa dami ng mga mata na nakatingin sa kanila. Yung iba pinagchichismisan sila at hindi lang bulong. Nilalakasan talaga para marinig niya. How come na mga chismosa pala mga katrabaho niya? Never mind sa mga toxic na tao, di dapat yun aalalahanin. Bahala na kung pagchismisan pa rin lang buhay mo basta ikaw, nagpapakatotoo at walang inagrabyado. Pumasok sila sa isang mamahaling cuisine dito sa Batangas. Kilala ang French cuisine na ito sa masasarap na luto. In-entertain ng mga staff ang bisita at approachable. Hinila ni James ang isang upuan at tumupo doon si Liza. Katapat niya si James. May lumapit na lalaking staff at binigyan siya ng menu. Wala siyang mapili dahil unang beses siyang makapasok sa ganito. James snapped his finger then a staff come. May napili ka na ba? Tanong ni James sa kanya. Nag-aalangan siyang sagutin to dahil di niya kabisado mga pagkain na nakalista. Okay, ako na o-order para sa'yo. Saan nito sa Bacon Dot? Binuklat ulit nito ang menu. Saka sinabi mga orders. And just a minute, Mr. Delavine, saad ng staff. Umalis to kaya tinanong niya si James. Kilala ka pala rito? Inayos ito ang manggas ng polo bago siya sinagot. Yeah, dito kami madalas na pumupunta. And besides, kaibigan ko rin na may-ari nitong restaurant. Walang halong pagmamayabang, nasagot ni James. Napatango siya bilang sagot. Ganun nga talaga ito kasikat. Here's your order, Mr. and Mrs. Delavine. Nilapag sa mesa ang mga pagkain na dala. Ang kinailang niya ay ang pagtawag ng Mr. and Mrs. Delavine. Di naman sila mag-asawa ni James pero parang mas gusto niya ang kanyang narinig. Aangal na nga sana siya para itama na di naman sila mag-asawa pero nagsalita si James. Thank you. Hon, let's eat. Namula siya sa hiya. Shocks, nandito pa naman ang staff na to. Tapos inakala niya mag-asawa nga talaga sila ni James. Napalingon siya sa paligid. Daming nakakarinig, my God. Bakit mo sinabi yon? Pasimple niyang tanong na namumula sa hiya. Tinawanan lang siya ni James kaya't sinamangutan niya ito. Inakala tuloy ng waiter na mag-asawa tayo. Nakabusangot niyang sagot. Dumakwang si James para maglapat ang kanilang mukha. Then suddenly he kissed her lips. It's okay. Sabay ngiti. Inabala niya na lang ang sarili sa nakahayang mga pagkain sa mesa. Sobrang pamumula na ang kanyang nararamdaman ngayon. Tinatawanan na nga siya ni James dahil sa mukha niya. Inirapan niya na lang ito dahil sa inis. May gana pang tumawa ngayong siya ay sobrang hiyana. Ubusin mo lahat yan, saad nito. Napanganga siya sa dami ng pagkain at siya lang ang uubos. Gusto ata ng boss niyang tumaba siya. Kakatay na ata ako sa dami nito, aba. Atungal pa niya. Pero bakit ako lang? Dapat kasali ka. James bit his lips. Damn seductive. Mamaya na ako kakain. Kapag tayo na lang dalawa. Pilyong umisito. Di niya na lang pinansin at tinoon na lang sa buong pagkain ng paningin. Nagmumukha na siyang kamati sa sobrang pamumula. Kaya hindi niya na napansin pa si James at baka sasabog na siya. Iniisip niya kung kaya niya bang ubusin lahat ng mga to. Para na siyang kakatayin sa sobra ng dami. Simula pa kaninang umaga, nagdudubal na siya. Napapikit ulit siya sa lababo na manghihina ang kalamnan niya at tuhod. Liza, okay ka lang ba? Nag-aalalang tugon ni James sa kanya habang hinahagod ng kanyang likuran. Nagmumugna muna siya bago sinagot sa James. Yeah, I'm okay.
Pilit niyang ngitian si James mula sa likuran. Kita niya sa leprechaun galing sa salamin ang nag-aalalang mukha ng kanyang boss. You look pale and oh shit, kasalanan ko to. Anong kasalanan mo? Kurot noon niyang tugon. Inapit siya sa bewang at tinalikan ng balikat. I seduce you even if you're not in the mood. Namula ang mukha niya ng maramdaman ang tayong-tayong armas ni James na sumasagi sa puwetan niya. Di pa sila nakapagbihis mula kaninang pinagsalawhan nilang init ng katawan. Nagugutom ako, bulong niya. James kissed her neck then whispered in her ears, Get dressed or I'll eat you for the nth time, he said and gave her a smack kiss on her lips. Dress me up. Ikaw kaya nagtanggal ng saplot ko. Nakangusong saad pa niya. Binuhat siya ng binata pa bridal style at inilapag sa kwarto. Pinulot lahat ni James ang kanyang kasuotan. Una nitong isinuot ang panty. Nakaluhod siya kay Liza kaya kaharap niya ang temptasyon. Napanunok siya na mapahinto sa gitna ng pagsusuot. Umiwas siya ng tingin at minadali na lang ang pagbibihis. Bakit parang naiilang ka? Pigal tawang tanong niya kay James. It's just nothing, tugon pa nito. Oh, I'm tempting, baby. Saan? Patay mali siya pa niyang tanong. Pero ang totoo gusto niyang matawa sa reaksyon ng boss niya. Pinulot ni James ang sando sa lapag at isinuot. Hinalikan muna siya sa mga labi bago sumagot. Don't mind it. Maybe later I will tell you. Lumabas ang boss niyang naka-boxer shorts lang, sandong puti. Napahilama siya sa kanyang mukha gamit ang palad. Ito na naman siya sa kanyang mga pag-iisip. Pinuntahan niyang oversized mirror. Kita niyang mukha niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Am I pregnant? Tanong niya sa sarili. What if buntis nga siya? Papanindigan kaya siya ni James at pakakasalan? Ayos lang naman sa kanyang mabuntis pero yun nga lang, baka hindi siya panindigan ito. Kumalam na ang kanyang sikmura kaya't sinundan niya sa kusina si James. Naabutan niya pa itong nagluluto.